Magsitayo po lahat upang awitin natin panalangin tinuro sa ating po Panginoon. Tayo po magsiluhod upang magbigay galang sa banal na Espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo kong Jesus. Sumainyo ang kapayapaan. Buhay na amay di napaparang, kapangyarihan niyang taglay sa sanlibutan. Pag-ibig niyang wagas kanino may alay, halikayo't siya'y damhing tuwiran. Upang malubos ang inyong tiwala, gawin niyong marapat na siya'y hanapit ng masumpungan. Ang kanyang kabutihat kadakilaan, sa isip niyo'y manahan, sa puso niyo'y mabuhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Mula kay Mateo. Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga may ketong at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng salapi, maging ginto, pilak o tanso sa inyong mga lukbutan. Huwag din kayong magdala ng supot sa inyong paglalakbay, ni bihisan, pampalit ng panyapak o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay may karapatan sa kanyang ikabubuhay. At saan mang bayan o nayon kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat-dapat
pakituluyan. At manatili kayo roon habang kayo nasa lugar na iyon. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat-dapat, ang mga tao sa bahay na iyon, panatilihin ninyo sa kanilang inyong bati. Ngunit kung hindi, bawiin ninyo ito. At kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang tahanan o bayan, umalis kayo roon at ipagpag ang alikabok ng inyong mga paa. Sinasabi ko sa inyo na sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang ipaparusa sa mga tao sa bayang yaon kaysa dinanas ng mga taga-Sodoma at taga-Gomora. Maliwanag ang bilin sa mga lingkod na turingan. Huwag magdala ni anumang lukbutan, supot o panyapak o gamit sa katawan, sapagkat ang mga manggagawa ay may nakalaan para sa kanila. At kung saan dako man sila tumungot, di sila tanggapin, sila'y umalis at ipagpag ang alikabok sa kanilang mga paa. Subalit kung doon ay sila'y tatanggapin, sa pagbati nilang sumainyong kapayapaan, sila'y manahan. Sa makatwid, binilin din ito ng anak ng ama na isinugo na manahan kung saan dako at kung hindi sila tanggapin ay lumisan. Mga mahal, katakataka ba kung magkaminsan may dakong tutunguhan ngunit hindi ka nagluluwat at di ka miya't miya ay babalik at ikay mananahan? Ngunit sa pamamagitan ng kadakilaan, kahiwagaan at pagmamahal ng Ama na patuloy niyang pinadarama sa mga anak niya, walang tugot siya at walang maliw ng paghahandog upang makilala at ipakilala siya. Noon, ngayon at kailanman, walang tugot siyang nagpapakilala, walang tugot siyang magpapakilala, walang tugot siyang kikilalanin marapat ng mga anak niyang sa kanya'y nagiging ganap. Alalaong baga, mahirap ngang tukuyin kung saan dako ka magtutungo at do'y sasambitin mo'y doon ay mga banal ang tao. Ngunit saan man dako'y kay magtungo at ikay humayo, may mapipili ang Ama, may makukuha siyang sa kanya'y kikilala. Kaya naman sa paghayo ng mga lingkod niya, patuloy na ipinaalala ang mga habilin. Mga minamahal ko, lingkod at hindi lingkod, may karapatan sa Ama. Nais niya'y mamuhay ang lahat ayon sa Kanya. Nais niya'y makapamuhay ang lahat ayon sa kalooban niya. Ngunit ilan kaya ang sa mga tumatanggap sa panahon ng Espiritu niya ay totoong makikipagtotoo at tuwirang tatanggapin ang pagkilalang lubos sa Kanya. Mga mahal, mapapalad kayo na hindi man ninyo nakitang bumaba at bumulusok sa harapan ninyo ang tinataglay na Espiritu. Mapapalad kayo, mga nagmimithit nagnanasang tumanggap, sapagkat noon pa man ay di na tumutugot ang Ama na naghahayag ng marapat, na nag-uulat ng dapat upang patuloy siyang kilalanin sa sanlibutan. Mapapalad nga kayong mga nagmimithi na araw at gabi siya'y makamtan. Mapapalad kayong nagpagamit, nagpaalipin, at sa pagsunod ninyo, siya'y nakamtan niyong tuwiran. Mahirap man para sa tao, madali at magaan para sa Ama. Ang ika'y piliin niya at mapili ka ay napakahalaga. Ilan kaya sa napili sa panahon ng Espiritu, ang tuon nila at pansin ay ang paghahari ng Ama sa kanilang buhay. Magalak kayo at magbunyi, kayong magmimithi at patuloy na nagmimithi na mapagharian. Tulad sa dakong ito, ano nga ba ang mapapalagay ng kapwa nyo? Kayong mga araw-araw ay narito, yamang wala namang kayong nakikita nilang dala-dala sa pag-uwi ng tahanan nyo. Ano nga baga ang haka-haka ng maraming tao sa mga araw-gabi
ay nagmimithing maglingkod sa Ama. Ano nga ba ang palagay ng tao kapag ang ginagawa ng kapwa nila ay kaiba at naiiba? Maraming ang palagay ang isip at damdamin ng tao sa kapwa-tao nila. Ngunit ang pinakamahalaga, mapapalad kayo sa pagtanggap sa Ama, lubos niyo siyang nakilala. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Kaya't bakit ka mababalisa? Bakit ka mag-aalala sa buhay mo, anak niya? Kung ika'y tumatalima, sumusunod sa Kanya, pag-aatas niya'y sinusunod mo, pag-aatas niya'y tinutupad mo. Hindi nga ba't maliwanag kung ang ibon sa mga parang o kung saan man dako na lilipad-lipad lamang, kumakait na bubuhay at di pinababayaan. Ikaw pa kaya, kayo pa kayang nagmimithing maglingkod at tuwirang samay sumunod? Na tulad ng mga alagad na tinalima ang atas, sumunod sa pag-uutos at pagkalinga nila ay ginawang tuwiran. Maliwanag ang tinuran. Pagalingin ninyo ang mga may sakit. Ngunit pagdakay inulit pa rin, pagalingin ninyo ang may ketong. Hindi nga ba't ang may ketong ay sakit na yaon? Ngunit bakit pagalingin ninyo ang mga may sakit at inaalipin ng demonyo? Ibig sabihin, mga mahal ko, hindi lamang pisikal na karamdaman ang ibig ituran na pagalingin na lubusan, kundi ang kagalingan ng kaluluwa nila at katawan, upang kung tumanggap sila sa katotohanan, ay maunawaan nilang katotohanan at makalaya sila sa pagtanggap sa katotohanan sa mga mali at dinararapat na gawa sa sanlibutan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Sa mga ginagamit ang pagdatal at pagdaloy ng Espiritong kanila'y tinanggap, walang oras, walang lingat. Bagkos sa oras at nasang datalat habilinan, dumaratalang pangungusap, dumaratalang pagtatala, dumaratalang pag-aaral, dumaratalang pagtuturo, dumaratalang pahayag. Kung magkagayon, paano nga silang mawawawaan, maunawaan ang kapwa nila ordinaryong turiran? Kumbaga sa isang hayop, pare-parehas man silang kambing, iba ang pinili at tinangi sapagkat iba nga sa kanilang lahat. Ang pinili maputi, ang itinabi may tagpi. O tao, gayon din sa katauhan. Ang pinipili ng Ama, pinapatutuhanan niyang marapat maging malinis at tuwirang kalinis ay kamtin, di lamang sa katawan, kundi sa loob, sa isip at damdamin. Pagharian kayo, mga mahal ko. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Buhay bang Diyos? Maliwanag ang tinuran, at saan mang bayan o nayon kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat-dapat pakitunguhan at manatili kayo roon habang kayo'y nasa lugar na iyon. Ang gawain ito sa panahon na pinahahayo at humahayo ang banal na larawan, may mga humihingi, may mga nagpapapanhik, nagsasabing, papanhik po ako ng larawan ng Divine Mercy at ng mahal na Birhen. Ngunit sa mga napapanhikan, mayroong may pandama na ang nararamdaman nila'y kaiba. Hindi nila pinapalagay nang pumanhik sila'y rebulto lang. Rebulto lamang. Kundi ang pinapalagay nila, umakyat sa kanilang tahanan, pumasok sa kanilang bakuran, ang Panginoon nilang tinatawagan. Kaya naman sila'y taimtim sa kanilang pananalangin, sa pandaman nilang naramdaman, sila'y nasisihat nagagalak. Mayroon namang pinapanhikan na hanggang sa bumaba, wala man lang nadama, maging ang sinuman
isa sa pamilya. Alin kaya ang mapalad? Sino kaya ang matatawag na mapalad? Ang nakadama, rebulto lang pinantik, at yaong walang nadama sapagkat nagpalagay na rebulto ang sa kanila'y tumungo. Mga minamahal, gayon din sa mga ginagamit. May mga taong kaharap na nila't kausap ang mga inaalipit nagpaalipin para sa kaukulang kabanalan at katotohanan. Subalit, matwid pa ring pananaw nila'y tao, kaharap nila'y pagkatao, wala silang pakialam kung masaktan at magdamdam. Kaya nga't nagpapalagay silang kung magkamisay daig pa nila ang mga ginagamit sapagkat sila'y marami ng alam. Sapagkat siyaoy alam na nga nila. Ngunit gaano ba ang katotohanan ng karunungan na taglay ng Espiritong Banal na sa katauhay naruroon ng alam nila ay alam nga ng taong natural. Tao, ang karunungan sa lupay, hindi karunungan ng sanlibutan na lamang ng tawag ay tao, tao ka nga. Kundi, ang karunungan sa lupa, may binabahaging ibang katalinuhan, bagamat sanlibutang tinatawag. Sapagkat ang nagmula sa Espiritong Banal na bahaginan ang karunungan ng taong sanlibutan, ang kanilang natutunan, karagdagan sa kanilang kaalaman na ay iba silang tuwiran. Kaya't mapapalad kayo, mga ginagamit at nagpagamit, sa talino ninyong taglay nagpakababa, at di ninyo alintana ang sinuko ninyong karunungan. Sapagkat ang Ama ang siyang senyo'y nang ibabaw, at tuwiran niyong iwinaksit kilaligtaan, anuman ang dunong ninyo na naraman sa daigdigan. Alalaong baga, pinagtiyak pinag-isa, ang kakaisa't nagkakaisa, o pang dahil doon, makilalang lubos, yaong Ama. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Tag-ulan na naman. Pag pumatak na ang ulan, yung mga siraang bahay, may butas ang bubong, nag-aalala na sila. Diyos ko, eka, tutulo na naman eka ang bahay ko. Yun namang mga magagarang tahanan, hindi sila lingas-ngas kahit sila ay abutan ng bagyo sapagkat ang palagay nila sila'y matatag, maganda ang tinitirhan. Ngunit kung magkamisan ang nag-aalalang mahirap na butas ang bubong, kapag dumatalang bagyo, dili kaya ay dilubyo sa buhay nila. Kung minsan, ang nag-aalalang butas-butas ang bubong, siya pa man din ang matatag na nananalig at naiiwan sa sanlibutan. Sapagkat, nang dumatal ang pagsubok sa magagara at matitibay na katindig na tahanan, hindi lamang nawasak ang tahanan nila, kundi pati ang pamilya'y wasak. Gayon na nga ang katotohanan sa buhay ng tao. Kaya't hindi maaring sabihin, kawawa naman ang bubong na yaon. Kawawa naman ang bahay na yaan. Butas-butas eka, tinutuluan sila. Ngunit, at pasubali, tutulo-tulo man ang kanilang bubungan. Ngunit kung maganda naman ng kanilang samahan, higit pang kay sarap ng kanilang kaligayahan, sapagkat sila'y nagsasamang matwid, kapiling ang Ama, sa puso nila'y dinarama. Kaysa naman, napakagarat, napakaganda, subalit ang kaguluhan, naroon pala sa kaloob-looban, sa panlabas ng bakuran, kay inamasdan, tulad ng kasuutan ng taong nilalang, na kay gara-gara, ang loob pala'y kay pangit naman. O tao, katotohanan ng tinuturan ko, ang may pandinig ay nakarinig. Kaya't hindi maaring ang mahirap lamang na butas-butas ang bubong ang siyang dapat kaawaan. Kundi bagkos, nakakaawa rin ang mga may magagarang tahanan, mabubuti kalalagayan sa buhay, ngunit ang kanilang kalalagayan bilang namumuhay na Kristiyano at pamilya
ay walang kagalakan, walang kasiyahan. Kaya nga, araw at gabi man, di mapalagay, di mapatag ang kalooban. Mga mahal, dalawa lamang ang sinambit ko sa inyo. Isang mahirap, isang may kakayahan. Subalit, mahirap ka man at may kakayahan, kung parehas kayong sa amay nananahan, wala kailanman sa inyo'y matitibag, mabubuwag at mawawasak. Sapagkat, anuman ang dumatal at sa inyo'y pahintulutan, makakahulagpos kayo't masasadyaran. Sapagkat siyang ama na sa inyo'y kapiling araw at gabi man, siyang sa inyo'y naghulagpos, nagbibigay tagumpay. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya't, sino nga ba ang tunay na matatawag na kabagabag at kaawa-awa sa daigdig na ito? Ang mga nakalisya at di makaunawa sa kaukulang kabanalan, sila'y walang kahalagahan. Hindi magpapahalaga at di nagpapahalaga sapagkat ang kahalagahan sa buhay nila at ang pinakamahalaga bagay sa lapi na kailangan nila araw at gabi man. Mga mahal, ang pinakakailangan ng tao sa buhay niya, yung amang magbibigay ng mabuti sa kanila, sapagkat anumang bahagi ng kailangan, kapag kumilos siya'y walang imposible kailanman. Kaya nga, ang wika niya'y maliwanag, ilaganap ang salita ko, ihayag ang aral ko, iyulat ang totoo, magliwanag ang tumanggap, makaunawa silang lahat. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Naantok ka? Po ka, anak. Kung nababatig nyo lamang ang tunay na kasiyahan at kagalakan, kayong lahat itong didiligin ninyo. Didiligin ninyo ng didiligin ng inyong pananalig at pananampalataya. Ang Espiritu na buhay at mabubuhay sa buo nyong pagkatao. Sapagkat ang Espiritu Santo na wika nga'y ganito, Espiritu Santo, taglay ay liwanag, lakas tibay at tatag, galak at kasiyahan, kalusugan ng buhay. Espiritu Santo, tuturuan ka ng marapat sa buhay mo, ng tumpak at nagaganap naman sa iyo ang totoo at dapat kapag amaang siyang tinanggap. Pagharian kayo, mga mahal ko, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kung paano ang mga lingkod, kaya sila'y nagtitibay, nag-aalab ang puso sa paglilingkod dahil sila mismo ang nakakadama ng di kayang ipaliwanag sa puso nila. Dahil sila mismo ang hindi nila kayang isiwalat, isalarawan kung ano ang pumasok sa kanilang diwa at bakit kay bilis ng kanilang pandama, kay bilis ng kanilang pangunawa. Samantalang, babayad ka pa ng napakaraming salapi para mag-aral ka ng intelligent at mag-aral ka ng philosophy. Kaya nga, ang bagay at buhay ay kaiba. Ang buhay ay mahalaga. Ang bagay kahit ikay wala niyan, buhay ka lang at malakas, kayamanan mo na. Ang may pandinig ay nakarinig. Subalit, ilan ang magtutuon
ang pansin na magnilay at magsuri upang mapuhap nila ang matwid at marapat. Kaya nga, ang mga anak ng Ama na wala man tugtog sila'y nakasasayaw sa saliw ng kagalakan na dulot ng Espiritong Banal. Kaya nga, sa kanilang pagdulog, halos sila'y umindayog kaysa nilang ninanamnam ang kanilang loob, sapagkat ang Ama ang siyang nakakaaliw nilang nadarama sa buhay na taglay. Kaya naman, araw at gabi, ang layon at nasa nila, sila'y makadama, sila'y makakilala pa, at lubos nilang matawagan ng Ama na palagay nila'y kausap nila, sapagkat habang matwid silang nangungusap at nagsasalita, alam nila dinig na dinig sila sa pagluha nila'y nakikita sila. Kaya naman pagkatapos nilang manambit, o kay buti ng pakiramdam, ang wika nila'y, kay buti mo Ama ko. Yan ang mga anak na tawag ng tao'y mga baliw. Yaw na nga ang nababaliw sa kagalakan, sa kasiyahan, dahil may nagbabaliw sa kanila na hindi nila baliw. Yaon ang nakababaliw, nakaliwan at kapayapaan ng taglay. Espiritong Banal, kay sarap kapiling. Espiritong Banal, hali kayo, kayo'y gagawaran ng marapat sa buhay kung mananamnam nyo't tuwiran nyong kakamtin. Nek karameneahanam, nek karameneahanam, nek karameneahanam. Yaon na nga ang dapat mabuhay sa mga anak ng Ama at tuwirang makilala ay lubos nga siya, upang sa iyong paninimdim huwag madaig ang iyong katawan at huwag sumunod ang iyong damdamin, kundi mangibabaw pa rin kanyang kalooban. Sa gayo'y ipaparam niya katauhan mong kaloob at damdamin, mangingibaw ang galak, maninaig ang saya. Nek karameneahanam, nek karameneahanam, nek karameneahanam. Wika nga, kapag ang hahandugan mo'y mayaman at isa kang mahirap, pinakapipili mo na ang palagay mo'y magandang-maganda na. Ang palagay mo'y sa iyong sarili nakakasiya na. Ngunit kapag ibinigay mo sa isang mayaman na ang kahalagahan niya'y mga mamahalin, ito'y itatambak lang, dili kayo pamimigay at babasura na lamang. Gayon din, ang marunong sa sanlibutan na walang alam kundi pinairal ay ang katalinuhang kasanlibutan lamang. Pinipili na ng Ama, piling-pili na kung ano ang gagawad niya para sa kanila nang mabuksan sila. Ngunit hambing lamang sa perlas na ang wika nga'y huwag niyong ibigay sa baboy, sapagkat wawaraking lang nila. Yaon na nga ang katotohanan. Kaya't ang wika ng Ama, huwag kayong mabahala at malumbay mga mahihirap at aba, kung kayo na may pinayayaman sa pananampalataya. Huwag kayong mga nimdim, kayong mga mangmang sa pananaw ng kapwa nyo, kung ang karunungang taglay nyo'y mula sa akin ito. Kaya't mapapalad kayong may taglay na katalino at karunungan, at may taglay pangyaman sa sanlibutan, na sumpungan nyo'y amang mahal, masasala nga kayong matwid, kayo nga yung makapapasok na hambing sa karayon, na kamelyong pagdaraanan, wika nga'y mas mahirap makapasok ang mayaman sa butas ng karayom. Hambing sa butas ng karayom, na kung malabo ang mata mo, kailan may di mo may susuot sa butas ang silulid. Yan nga ang katotohanan, kung malabo ang isip mo, kailan may di mo mapaparoonan ang makipot na pintuan para kay tumahan sa kabanal at kabutihan na taglay ng Amang mahal. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Sadyang ang mundong ito, tunay na alipin at nagpapaalipin sa lahat ng bagay. Subalit, huwag kang maliwanag, huwag kayong maakit sa lahat ng bagay, akitin nawa kayo ng Espiritu ko ng liwanag, upang ang aral sa salita ko, siyang manamnam niyong totoo at makaliw sa buhay niyo, sa puso niyo'y magpagalak ito.
Pagharian kayo, mga minamahal ko, sapagkat maari niyong tamasahin ng lahat ng nasa nyo na bagay at salaping marapat sa inyo na hindi kayo mawawalay, bagkus kayo'y makakapiling sa patnubay at gabay, sa pagtanggap niyong marapat, sa pagkilala niyong ganap, sa pakikipagtotoo nyo, sa di nyo nakikitang amang walang hanggan. Nek karamenea hanang, nek karamenea hanang, nek karamenea hanang. Kaya't kay hirap ipamigay sa asong kahol ng kahol, sa baboy na ngasab ng ngasab, sa manok na tuka ng tuka, at sa ahas na pulupot ng pulupot. Yaon ang ugali na di marapat sa taong madla sa lupa. Kaya nga't binigay ng Ama ang isang tunay na halimbawa ng Espiritu, ang kalapating matapat, nagbabalik sa kanyang tahanan. Sapagkat ang anak na ibinaba dito sa lupang makasalanan, babalik at bumalik sa kahariang pinagmulan. O tao, maliwanag na baga ang katotohanan sa inyo, marapat na kayo'y makaparoon at makapasok sa pinaghahandaan, mainam na pamumuhay ang kakamtin. Wala ng kaguluhan, wala ng kalituhan, wala ng kaabahan, wala ng kahirapan, lahat ay may inam ng tatahan doon. Pagharian kayo, mga mahal ko, pahalagahan nyo ang aral ng Ama, tupdidin nyo ang salita niya, kalooban niya'y damhin ninyo, paroroon kayo sa Kanya. Pagharian kayo, mga minamahal ko, nek karamenea hanang, nek karamenea hanang, nek karamenea hanang. Buhay bang Ama? Tapat bang Diyos? Totoo bang Diyos? Opo, tapat, totoo ang Diyos. Kaya nga, magalak kayo, magpuri kayo sa Ama. Kapag binahaginan niya kayo ng mabuting kaisipan, ng mabuting kalooban, patuloy niyong yaon ay panahanin sa inyong katauhan, sapagkat habang yao'y nananahan at patuloy niyong ninanamnam, tandaan ninyo mga nilalang, higit kayong nasisiyahan. Pagpalain kayo. Nek karamenea hanang, nek karamenea hanang, nek karamenea hanang. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Nanghihingi na ng kapalit. Ayusin mo na, Cecilia. Kung makakapagsalita lang ang librong ito, sasabihin niya na, winawarak ako. Warak na ako, pero ang salita ko hindi mawawasak ng tao. Yan ang patotoo. Mapunit matpunitin ang ilang papel na pinagsulatan ito, ngunit ang salita ng Ama di mawawasak sa mundong ito, kundi patuloy na ilalahad at malaladlad, maiuulat at kakalat sa buong sandaigdigan. Buhay bang Ama? Kaya't nawa kung papaano may talaan, may sulatan, ang isip nyo nawa ay matalaan at wag naman mabura na yan. Na tulad ng papel, kapag lapis ang ginamit, may pambura, buburahin. At kung magaling ang mambubura, makinis din. Subalit kung gasol-gasol, kalat-kalat din. Ngunit nawa, ang aral at mabuting aral, wag nawang mabura kanino man. Ang lahat ng naitanim nawa sa inyo'y
magsitubong mainam, manggang bunga, at malasap ninyong ganap. Pagpalain kayo mula sa Genesis. Lumapit si Juda kay Jose at ang wika, "Nakikiusap po ako, Ginoo, kung inyong mamarapatin, huwag sana ninyong ikagagalit. Ang palagay ko sa inyo'y para na kayong paraon. Ginoo, tinanong ninyo kung mayroon pa kaming ama at kapatid. Ang tugon po namin ay may ama kaming matanda na at bunsong kapatid na anak niya sa katandaan. Sinabi pa naming patay na ang kapatid nito at siya na lamang ang buhay na anak ng kanyang ina. Kaya mahal na mahal siya ng aming ama. Iniutos ninyong dalhin namin siya rito upang inyong makita. Ipinaliwanag po naming mahirap ilayo sa aming ama ang bata, sapagkat maaring ikamatay niya ito. Ang wika naman ninyo'y, hindi na ninyo kami tatanggapin dito kung hindi namin siya maihaharap sa inyo. Ang lahat ng ito'y sinabi namin sa aming ama nang umuwi kami. Muli kaming inutusan ng aming ama na pumarito upang bumili ng pagkain. Ipinaalala namin sa kanya na hindi ninyo kami tatanggapin kung hindi kasama ang bunso naming kapatid. Sinabi po niya sa amin, alam naman ninyo na dalawa lamang ang anak ng kanilang ina. Wala nang isa, maaring niluray ng mabangis na hayop. At kung natitira ay isasama pa ninyo, maaring mamatay ako sa dalamhati. Ang buhay po ng aming ama ay karugtunan ng buhay ng bata. Kaya kung babalik kami na hindi ito kasama, pihong siya ay mamamatay. Matanda na po siya at maaring ako ang bagsakan ng sisi kung siya ay mamatay. Ang isa pa'y ginagaransya ko ang aking buhay para sa bata. Sinabi ko na po na kung siya hindi ko may babalik, ako ang buntunan niya ng sisi. Kaya kung papayag kayo, ako na ang alipinin ninyo sa halip ng aking bunsong kapatid. Pahintulutan na ninyong isama siya ng iba kong mga kapatid. Hindi po ako makauwi kung hindi kasama si Benjamin. Hindi ko po mababata ang matinding dagok na darating sa aming ama kung iyon ang mangyayari. Hindi mapigil ni Jose ang kanyang damdamin, kaya pinaalis niya ang kanyang mga tagapaglingkod. Nang sila na lamang ang naroon, ipinagtapat ni Jose sa kanyang mga kapatid kung sino siya. Sa lakas ng kanyang iyak, narinig siya ng mga Ehipsyo, kaya't ang balita'y mabilis na nakarating sa palasyo. Ako si Jose, ang pagtatapat niya sa kanyang mga kapatid. Buhay pa bang talaga ang ating ama? Nagulantang sila sa kanilang narinig at hindi nakasagot. Lumapit kayo, wika ni Jose. Lumapit nga sila at nagpatuloy siya sa pagsasalita. Ako si Jose, ang inyong kapatid na ipinagbili sa Ehipto. Ngunit huwag na ninyong ikalungkot ang nangyari. Huwag ninyong sisihin ang inyong sarili sa ginawa ninyo sa akin. Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang inyong buhay. Buhay ba ang Ama? Kumisan sa pangyayari sa buhay ng mga magkakapatid, mayroong mga masaking, may mga palalo, at mayroon namang mahabagit maawain. Ganito ang istorya at pangyayari sa buhay nitong si Jose. Sapagkat, inggit na inggit, naiinggit, ganyan ang buhay ng tao. Kumisan kapatid niya na mismo, kaiinggitan pat nakakainggit, gagawa ng paraan para mawalay at malayo sa kanyang paningin. Ngunit, may kapatid sadyang, anuman ang ginawa ng kanyang kapatid, hindi pa rin ito
may papakli, may wawaksi sa damdamin na mahal pa rin niya. Ganito ang pangyayari sa buhay ni Jose, na walang pagkakaiba sa buhay ng Kristo. Ano man ang ginawa sa kanya, ano man ang ginawa, hindi pa rin galit ang tinanim, kundi pag-ibig, pagkabag, pagkaawa. Yaw na nga ang Ama, kapag nabuhay sa puso ng tao, ay ang pag-ibig na tapat at totoo, magagawaran ng bawat tumanggap ng tunay na pagmamahal, kaya't matututong magmahal kanino mang kapwa nila lang. Naganap ang pangyayari sa dalawang anggulo ng buhay, isang nagkatawang tao at isang tunay na tao, upang isalarawan ang pagtalim at pagsunod na sa unang tipan pa lamang, natipanan ng Ama at pakikipagtipanan niya, hindi na nawawala ang pagmamahal niya, hindi na nawawala ang pagkalinga niya. May kinukupkup siya na lalayuman sa kanila, upang doon mapakita niya, inalipusta ka man, inalis ka man sa landas nila, ako pa rin ang kukupkop, ako pa rin magmamahal. Kaya nga't marami ang pangyayari sa kaganapan sa buhay ng mga lingkod. Sa unang buhay nila, kahihiyan natanggap nila, maging nang naglilingkod na, kasalukuyan pa rin, gagawaran ng kahiyan, tanggap pa rin nila, sapagkat sila'y may pag-ibig na di tulad ng huwad at mapagpaimbabaw na nilalang. Kaya nga't kung papaano binuhay ng Ama sa pamamagitan ng Espiritu niya ang pagbuhay niyang pagmamahal sa mga anak niya, kung hindi kaya ito'y nabuhay at hindi kaya ito binuhay, mayroon kayang may sasalarawan, gayon nga ang Ama, yaan nga siya, kaya't ang mga tumatanggap sa kanya tuwirang tinanggap siya, ang pag-ibig nila'y tapat sa kapwa nila. Yaon ang pawang katotohanan, aking mga minamahal, kaya't ang pag-ibig na yaon na buhay at hindi pagkatao lamang, naroroon ang matwid at tapat nilang damdamin, sapagkat yaon ang katotohanan, Amang bumubuhay ng matimbang na buhay, may laman at katawan, may maparang, may buhay pa rin sasapitin, buhay na walang hanggan. Dahil sa pagmamahal, maraming ginawa ang Ama, unang bahagi ng buhay hanggang ikalawang bahagi ng buhay. Unang yugto at buhay na kaloob niya, mamumuhay ka sa lupa hanggang sa ikalawang buhay mo, na buhay na walang hanggan, na wala ng kamatayan, do'y tutuparin niya na ang pangakong mainam. Mga mahal ko, may kaganapan ba sa buhay niyo? Na sa buhay ninyong pantubos, ang sarili ninyo, magalak kayo, matwid ninyong pasalamatan ng Ama, sapagkat kayo'y nagamit niya para sa kapwa nyo. Mapalad kayo, anuman ang dinanas nyo't nararanasan, dahil siya, dahil sa Kanya, nagawa nyo't ginawa nyo, asahan nyo, hindi magpapabaya siya. Tulad ni Jose, hindi pinabayaan, hindi nagpabaya, amang kumalinga. Dahil kay Jose, natubos sa gutom, na para mang gutom ng mga kapatid na sa kanya'y naglisan, sa tahanan nila'y pinagbiling tuwiran sa nga taga-Ehipto, upang do'y mamuhay ng kaiba. At dumatal nga ang araw ng paghihirap, taghirap, ang tumubos at nakatubos, ang nilayot na walay, ang pinahamak. Tao, ang patotoo noon ay patotoo rin ngayon. Ang bawat anak ng Ama na nagsisikap na naglilingkod at nagsusumakit makatalima, inaabuso, inaalipusta, doon sa sarili nila'y kinawawa, kinakaawaan ng mga hindi naman totoong naaawa. Subalit ang Ama, totoo ang awa niya, tapat ang habag niya, gagawin niyang lahat para sa mga anak niyang tapat at totoo na sa kanya'y tumatanggap. Nek karamenea hanam, nek karamenea hanam, nek karamenea hanam. Kaya nga, sa buhay ng tao, may mga natutupad, nagaganap,
Di man nila kaano-ano. Bakit nga ba ginagawa nila ang kahirap to pa rin kung bilang tao? Ano? Bibigay ko yan sa kapwa ko? Sayang naman. Ano? Gagawin ko yun para sa akin? Bibigay ko pa para sa kanya? Sayang naman. Ngunit lahat ng di mo pinanghinayangan, lahat ng di sayang para sa iyo, at ginawa mo mabuti para sa Ama, ginawad mo para sa kapwa mo, dahil sa kanyang tinanggap mo, alalahanin mo, ang lahat ay batid niya, nakita niyang lahat, ganti hintayin mo. Nek karamenea hanam, nek karamenea hanam, nek karamenea hanam. O kay palad ninyo, na ginamit kayo ng Ama para sa kapwa nyo, taga-akay, tagapag-ulat, tagapag-hayag, tagapagpalakas ng pananalig, pananampalataya, tagapagpatibay ng pagtanggap sa Kanya. O kay palad ninyo, nakapagtawid kayo ng gutom ng kapwa nyo, nakapagtawid kayo ng kanilang kahirapan, nakapagbigay galak kayo, at nagbigay kayo ng kasiyahan. Lahat ng ginawa niyong mabuti para sa Ama, na ginawa niyo sa kapwa niyo tao, Ama ang siyang sa inyo'y nakakitang lubos, ganti di mawawalay, di mapaparam, hindi kayo mamamatay, kakamtin niyo yaan. Nek karamenea hanam, nek karamenea hanam, nek karamenea hanam. Kaya't kaakibat na rit kasama sa mga naglilingkod sa Ama sa tuwina. Bakit nga kayo mababahala sa inyong mga buhay kinabukasan at sa susunod pang panak? Alam ba ninyong mangyayari at magaganap sa inyo? Mayroon ka ngayon. Daragdagan pa sa iyong maganda at mabuting kalooban na patuloy ninanamnam ay Amang mahal at nagsusumakit, nagsusumikap na siyang tuparin mo sa kalooban at kagustuhan, siyang susundan mo. Wala ka ngayon, maaring di mo alam, bukas mayroon ka, sapagkat tinalima mo, mahirap man para sa'yo, ang mahirap kang maglingkod, katawat-tawat, kasuya-suya ka sa mga ayaw sa'yo, ngunit lugod ka pala sa Ama mo. At mayroon ka ba, katamtaman lamang, mapapalad ang napagtiwalaan sa maliit na halaga, mapagtitiwalaan sa malaking halaga. Ano bang bahaging kaloob sa inyo? Kakarampot lang baga? Huwag kayong manimdim. Gamitin nyo yan sa mabuti man din. Sa gayon, bawat nagamit nyong mabuti para sa kapwa nyo, Ama ang higit na nagbibigay ng higit na mabuti pa. Nek karamenea hanam, nek karamenea hanam, nek karamenea hanam. Dalawang bahagi ang kaloob sa inyo na pagbasa. Ang unang tipan kung papaano ang ginanap ng Ama kay Jose at sa mga lahi niyang nagtakwil sa kanya, pinagbili at ang isa'y nais ihulog na sa bangin ng mamatay na. Sapagkat ang wika nga'y mapangarapi. Totoong totoo, kapag marami kang sinasabing hindi maunawa ng kapwa mo, inis na inis sila sa'yo, para kang nagmamagaling, ngunit di nila sinusuri, tapat at totoo ang wika mo. Kaya't pinatotohanan ng Ama ang tinuturan nitong Jose hanggang naisalarawan ng katotohanan at napahiya mga kapatid niya. Napagtanto nila, aba, mapapalad pala ang gayon ang kaganapan. Kaya't sa gayong pangyayari, binuklod pa rin sila ng Ama, nagkasama-sama pa rin sila at doon naganap na ang wika ng Ama. Ang tapat sa akin, magagamit ko para sa kapwa-tao. Magalak kayo, magbunyi kayo, magpasalamat kayo kung patuloy kayong nagiging kasangkapan ng kapwa nyo. Pagharian kayo, mga mahal ko. Nek karamenea hanam, nek karamenea hanam, nek karamenea hanam. Dalawang tinalima ang mga apostol
na inatas at inutusan, ihayo ang aral, ipamahagi ang pangaral, buhayin ang mga patay, ang alipi palayain, pagalingin ang may karamdaman. Kay Jose naman, kung papaanong pagpapatawad, ang pagtanggap na may gala. Yaw ng pawang katotohanan, ginawa sa iyo'y hindi mo gusto, ngunit ginusto ng Ama, patawarin mo kung iyon ang magiging daan para lubos mo siyang makilala. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Naunawaan niyo po ba ang kwento? Ang bahagi, ang aral. Sabi ng matatanda noon, naku eka, kasarap kumain pag umuulan. Tuyo lang ekang inihaw, at saka tubig, bahugan ng tubig. Sarap na eka. Sabihin mo ngayon sa mga bata, ayan, tingnan ko kundi sabihin sa iyong magulang, ano ba yan? Buhay ba ang Diyos? Ang magulang na ang takot sa anak ngayon, hindi na ang magulang ang kinatatakutan ng anak. Sino ang may kamalian? Anak ba o magulang? Matwid mong pasunod ang sayo kung alam mong tama ito. Kahit na sabihin ng anak mo ayaw niyang kumain, pakain mo pa rin. Dahil alam mo ang mabuti sa kanya, sundin mo ang mabuti. At ang mabuti, kakamtin mo. Yan ang Ama. Dahil alam niya ang mabuti, magalit man ang mga anak niya, kung minsa'y pinapalo niya, minsan ay pinipitik niya. Para sa gayon, magising naman ang natutulog at di siya makilala. Buhay ba ang Ama? At kung minsan, kailangan mong dumanas ng mahirap muna bago kanya paginhawahin upang maramdaman mo naman kung paano kanya inahon sa hirap ng buhay. Ngunit kapag wala kang pangunawa, reklamo ka ng reklamo, salita ka ng salita, nagpupuyos damdamin mo, galit na galit ka, yun pala nakapagdudulot ng sakit sa'yo. Sino na naman may sala? Kapitbahay mo o sarili mo? Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo naghihintay. Minsan, may nagbigay ng marigoso. Sabi ng bata, ano po ang kinakain nyo na yan? Ba't po kinakain nyo yung damo? Baka hindi mo alam, ang damong yan, pampasigla ng katawan. Tingnan mo yung kabayo, damo kinakain kay lakas nila. Hindi naman po kayo kabayo, di po ba tao kayo? Aba, ang tao man ay kailangan kumain ng damo kung kailangan. Dahil kung sa damong yan, sisigla ka, abay pilitin mong kainin yan. Kuminsan hahatulan mo ng damo-damo. Minom ka ng ganito, damong Maria. Ano ba iyon? Ba't nagpagamot ka? Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Minsan, may nagbigay na naman. May nagtanong na naman. Ano po kayan? Ay, ito, dahon ng ampalaya. Ay, hindi po ba bunga lang ang kinakain? Hindi. Sino may sabi sa'yo? Pati talbos kinakain.
Kung minsan, sabi ng tao, ba't ka talbos ng talbos sa akin? Bah, mapalad ka kung tinatalbusan ka. Eh, paano kung hugutin lahat yan? Hindi na tinalbusan, buong-buo kukunin na. Kaya, kung hambing lamang sa kamote, tinatalbusan kayo, huwag kayong reklamo ng reklamo. Magpasalamat kayo hanggang sa di nyo namamalayan, tinalbusan kayo, dumarami suhol, pati ilalim, nagbubunga rin. Huwag kayong madamo. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkasabi kay kapatid na babae, mamaya ko siya. Mayroong magyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang magyayari sa inyo, manalig pa. Iyak ka ng iyak. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang magyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang magyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang magyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang magyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Oy, nagpapaulan kayo. Oh, nagpapaulan kayo. Sila naman. Doble-doble. Oh! Let's go. Oy, turuan mo yung kapatid mo. Kabait. Oh, tutulak. Ba. Ay, magkapatid talaga yan. Ay, Diyos ko, mababae. Hoy! Ay!
kapatid siya. Pabayaan na ninyo. Kawawa naman. Ay, 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 ay. Naalala ko po yung aking ina. Umalis tuloy ang espiritu. Heto po muna't binilang akong tao. Alam niyo po kami lumaki sa hirap. Naalala ko tuloy ang inda ko. Opo, isang sardinas, iwanan kami ng inda ko, party-party kami. Lulusong siya sa bukid. Pero alam niyo po, kapag may pinupuntahang okasyon yon, sabi niya sa amin, ayaw ko may kasama kahit isa. Ayaw ko kayong marinig na alam na wala tayong pagkain, wala kayong pagkain. Tapos makikita kayo sa daan, liwasan kayo sa daan. Tapos para kayong mga patay gutom. Pagkatapos makita ko kinakawawa kayong sinasabi, "Uy, katako nyo, kaano mo?" Kaya kami po hindi lumaki dun sasama niya kami sa handaan. Bagkus, kung makikitulungan po siya, pag pinadadalhan, ayaw din po niya. Sabi niya, "Anak, kahit hindi na kayo kumain, kung hindi ko sang bibigay, ayoko Totoo po yan. Ayaw niya yung may handaan, nandun kami. Ayaw niya po, hindi mataas ang pride ko. Kaya lang hindi tama yung chismising kayo ng tao. Kaya po kami, kahit mahirap kami, hindi kami pinalaki ng kawalang hiyaan. Kahit wala kaming makain, talagang kakayod. Kahit po ang tatang ko, sabi nila, tatamad-tamad. Dahil nagsusugal din po Pero hindi naman nila kami pinalaki sa nakaw. At pang-uumit man lang, kahit na minsan nga po sasabihin ay, ayoko nang ulitin. Opo, kahit manghiram ka ng bigas, kahit pagtawanan ka, yun po tinanim ko sa isip ko nung bata ako. Nasabi ko, matighaw man lang po sa buhay namin na mayahon ng mga magulang ko. At gusto ko'y mamatay sila kahit na isang singkong bingi, wala silang utang. Kasi ayoko yung marinig na, namatay may utang. Dahil, yun po, sabi ko, di baling mahirap tayo. Kesa yung mamatay ang magulang mo, sabihin, namatay di nakabayad sa utang. Kaya po noon, ako po hindi nagmamagaling. Kaya lamang minsan nakakaawa yung ibang magulang. Yung anak nila pinababayaan ganyan-ganyan, pero sila naman nakaindarat lang sa bahay. Walang tinuturong magaling. Paano ituturo? Pati sila mapang-umit. Hindi po tama yan. Kasi kahit napakainin mo na lang ng tubig at asin, ulitin ko rin na naman po. Ako po, ginawa ko sa anak ko yun. Kasi po, kaya nga po nakwento ko sa inyo, ayaw nila sa akin, mas malapit sila sa papa nila at saka sa indakan nila. Kasi nga po ako, lumaki sa hirap. Dahil lagi kong naalala, kami mahirap, nagsikap kaming magkakapatid. Nagtulungan kaming magkakapatid. Hindi kami, kung sino na lang yung mayroon, siya na lang kakain, siya mabubuhay. Nagtulungan kaming magkakapatid. Nung kami binata at dalaga, kung sino yung kumikita, tulong-tulong sama-sama hanggang sa kami mag-asawa. Yun po ang kahirapan namin, pero ang may pagmamalaki ko lang, yun din lang po, wala kaming may pagmamalaking yaman. Kaya po, pag sinabi ng mga anak ko, magprito ng hotdog, mayroon kasi sa rep, kapag ang ulam ay tinapa at kamates, wala. Kung ano yung ulam doon, kainin mo. Dalawa ko pong anak, yung magkasunod. Yung panganay, hinatid na. Nag-aaral po kasi sa St. Mary's yung panganay, hinatid na ng lola niya. Ako na lang natira, marami kong gagawin. May baboy, may tindahan, magaganyan. Aba,
Kumuha akong pinggan. Tsaka binahugan ko ng tubig at asin. Pinaupo ko sa mesa. Halik kayo kako. Kung nandun papa nila, hindi ko magagawa. Dahil sigurado pagluluto, ako po hindi. Upo, walang iya kayo. Ako nga, tubig asin, sarap na kami. Kayo, tinapa, ayaw pa ninyo. Nga nga! Sabi ng anak kong isa, nga nga, ngumanga. Isa, sunod. Hindi po ako naririnig po tayo ng ama, hindi po ako nagyayabang at nagsisinungaling. Ginawa ko po yun. Tapos sabi, Mama, kakain na po kami. Kakain na po kami. Sabi, talaga ko, kasabay tululuha. Walang hiya kayo. Nung kami bata, di kami nagre-reklamo. Kayo meron na, kahit pa kayong singkenya nga. Pero umiiyak po ako dahil naiyak ako sa ginagawa ko sa anak ko. Bakit po? Sabi kasi ng papa nila, dinanas ko, hindi na natin dapat padanas sa mga anak mo. Hindi! Kailangan danasin nila yon para sila'y matibay, para sila'y sabi ko. Kaya po, noon pag mamimili, halimbawa punta kaming mall, wala akong kasama. Kasi nakasama lahat sa papa nila. Pagka tinignan ko yung presyo, ay hindi, kako hindi, iba. Ganun po. Dahil hindi ko po alam, ba't ganun ang lumalabas sa akin? Yun po pala, mangyayari nga. Lagi ko po sinasabi noon, hindi sa buong panahon, nagtatrabaho ako. At nagtatrabaho papa nyo, paano kung bigyan ng pagkakataon na ako'y walang hanap buhay, walang ganon. Sabi ko, yung po pala maglilingkod ako. Nang dumating na yung takda, na sinusuko ko na lahat, at pinaranas na ako ng ganito at ganon, masakit man po, pero salamat, sinadsyad ako ng Diyos. Hindi ko tinalikdan ng paglilingkod. Ba't Diyos ba pinaglilingkuran yan? Ba't nabangkarote? Nilunok ko po lahat yan. Ninamnam ko po lahat, kahit na basta ang malaga. Ayaw ko masubukan ako ng Diyos. Sinunod ko po lahat. Pero, sabi ko nga po, sana may sadyad ko. At salamat, lahat ng iyon na hindi ko dinanas mula mag-asawa ko, dinanas ko nang maglingkod ako. Pero alam niyo po ba, yaw nang nagpatatag sa akin, yaw nang magtibay sa akin, dahil natutunan kong kumapit ng tapat at totoo sa Diyos at manalig sa salita niya na wala naman pong pagkabula, pinakita naman niya. Kapag sumuko ka sa Kanya, tulad ng mga alagad niya, na wala silang daladala, kundi ang aral niya, kundi ang kapangyarihang binahagi sa kanila, isasadyad ka niya, kahit saan dako pa, kung ang kapangyarihan ng Diyos ang nasa iyo, kung ang Kanyang kakayahan ang nasa iyo, at wala kang daladala kahit kundi lamang, kahit sarili mo lang, ngunit siyang pinanghawakan mo, ang magagawa niya at gagawin niya sa iyo, hindi ka pababayaan sa buhay mo. Buhay ba ang Diyos? Yon ang ibig sabihin nun. Wala kayong dadalin, kundi ang sarili nyo at ang kaloob sa inyo. Ano ang kaloob sa inyo? Ang kakayanan at karunungan kung paano kayo manalig at manampalataya na sa bawat pagsunod nyo at pagtaliman nyo sa Kanya, siyang kasama ninyo, siya ang kaakibat nyo, siya ang lakas nyo, siya ang kapangyarihan nyo, kaya't magagawa ninyo ang hindi ninyo kaya. Tulad sa gawang ito, sino po ba nagpapagaling? Sino ang nagpapabago? Sino ang nagpapalaya? Sa demonyo at sa lahat. Kaya kung tapat kayong tatanggap, wala kayong aasahan, kundi ang kapangyarihan niya at di ang kakayanin ninyo at katarungan ninyo, bibigay ng Ama ang inyong galak. Dahil tinatalima, sinusunod nyo siya at kayo'y nagtitiwala sa Kanya. Buhay ba ang Ama? Kaya nga, ang mga naglilingkod sa Kanya ay sinabing dalawa, ay di mo maaring paglingkuran. Kaya't isusuko mo ang isa. Kaya't hanga po ako sa mga lingkod ko, sa mga lagad ko, na sadyang hindi na nila inalala ang kinabukasan at buhay nila at sinunod po nila ang pagtalim at pagsunod. Hindi na nila inaasahan ang hanap buhay at pag-asa nila ay Diyos na lamang. Ngunit kailan may di sila pinabayaan yaong mga totoong mga lingkod. Hindi sila pinabayaan ng mga tapat na naglilingkod.
Hindi sila napabayaan ng Diyos na laging araw at gabi. At eto nga po, sabi ko nga kay kapatid na Ana, panaligan mo. Masasadsyad mo yung dalawang anak mo at mapapalaki mo rin yung anak mo na yan. Basta't sikapin mo kung saan ka nakadestino at saan ka dinadala, ang kakayahan at kapangyarihan ng Ama ang laging asahan mo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Sapagkat sino? Wala siyang pinadadala. Wala kang dala-dala, wika niya. Paano kang kakain? Paano kang magbibihis? Paano kang mananamit? Sabi niya, wala kang dadalin. Ibig sabihin, dahil sa pag-ibig ng Ama at sa pag-ibig ng kapwa mo sa iyo na tumatanggap na lingkod ka, sila ang nagmamahal sa iyo, sila ang magbabahagi ng mga kailangan mo. Katakataka po ba kung may tapat at totoong nagmamahal sa amin at kami binibigyan? Dahil pangako yan, hindi pababayaan ang mga lingkod. Kaya nga, isinuko nila, hindi sila naghahanap buhay, wala silang hanap buhay, wala kaming hanap buhay, pero kami pinakakain ng Diyos. Kami pa nga tumatanggi. Dahil baka mamaya, binigyan kami ng bigyan. Pagkatapos, susumbat sa amin, buti pang wala. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Ama? Iyan po ang pawang katotohanan at kailanman hindi mo dapat gamitin sa kapakanan mo lamang sarili ang sayo'y kaloob, kundi sa kapakanan ng marami. Dahil, kaya ito'y binigay sa iyo, pinagkatiwalaan ka ng Diyos mo, alam niyang gagamitin mo ito sa mabuti at hindi para sa iyong sarili. Kaya kapag ginamit mo yan sa sarili mo lang, hindi ka totoo sa Kanya. Gagabayan ka ba niya kung alam niyang sinungaling ka? Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, asahan niyo'y kakayahan at kapangyarihan ng Ama. Sigurado, kung 10 ang kasama mo, na tapat kayo mismo, masigit na tapat ang isang sinusundan nyo, kaya't kayong lahat di gugutumin, di magkukulang. Buhay ba ang Diyos? Kaya't sa inyong lahat, sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, humayo kayong taglayang liwanag, tapat na damdamin, mapangunawang kaisipan, mabuting loob, pag-ibig ng Ama, sa inyo'y matanggap, manahan sa kalooban, mabuhay na tapat, ninyo siyang paglingkuran, pagpapala sa inyo'y daratan, laganap sa daigdig, magaan, maraming paraan, siyang patuloy sa inyong maiaalay. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kaya sa hindi mo namamalayan ang iyong pagkagupo sa pamumuhay, sa iba't ibang kaparaanan, may bibigay siyang daan para sa iyong mga mahal sa buhay, hanggang tamasahit kamti nila ang pangako niyang, di ko sila pababayaan. Pagpalain kayo, tayo na, pagtawanan man kayo, mga lingkod na tapat, ang Ama'y alalahanin niyo, lugod na lugod naman siya.